Bahagyang bumaba ang water level sa Angat Dam, pero ayon sa NWRB, kaya pa nitong tumagal hanggang sa pagpasok ng tagulan. At mula sa Bulacan, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Mataas pa rin ang level ng tubig ng Angat Dam. Kanina alas 6 ng umaga ay nasa 199.25 meters. Ito o halos 20 metro pa bago maabot o bumaba doon sa 180 meters na siya namang critical level. Ayon sa National Water Resources Board, kaya kaya pang tumagal ng impact nitong tubig hanggang sa pumasok ang tagulan. Ang Angat Dam ay nasa watershed ng Barangay San Lorenzo North sa Garain, Bulacan. Inabot ng 6 na taon ang pagtatayo nito na natapos noong October 1967. Nagkakahalaga lamang ito noon ng 315 million pesos. May taas itong 131 meters na may haba naman na 568 meters at may lawak na 515 meters. Ito nang gagaling ang 96% ng supply ng tubig para sa Metro Manila. Lord? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Bulacan. Inaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police ang babaeng hinihinalang tulak ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Cubao, Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Nasa kote ng mga pulis ang isang babaeng hinihinalang tulak ng droga at ang kasabwat nitong tricycle driver sa barangay E. Rodriguez, Cubao bandang alas 10 kagabi. Nagsagawa ng buy-bust operation ng mga tauhan ng Cubao Police Station laban kay May Malinaw, 32 anyos at nakatira sa barangay West Camias. Modus umano ni Malinaw na mag-alok at magbenta ng shabu sa pamamagitan ng cellphone at mag-deliver ng mga kontrabando sakay ng tricycle. Nadiskubre ng mga otoridad ang modus na ito nang ipagbigay alam ng isang concerned citizen ang iligal na aktibidad ng suspect. Bunsod nito ay agad na nagsagawa ng operasyon ng mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect at kasama nitong tricycle driver. Nung nahuli ng mga operatiba natin ay magkasama silang dalawa. At yung babae nakaback-ride doon sa lalaki, yung poster buyer natin nasa loob ng tricycle. Nasabat kay Malinaw ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng halos 7,000 piso. Nakuha din sa suspect ang cellphone nito kung saan makikita umano ang kanyang mga iligal na transaksyon sa mga parokyano nito. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pang nagsasagawa ang mga otoridad ng follow-up operation laban sa hinihinalang supplier ni Malinaw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Malalaman na sa susunod na linggo ang resulta ng isinagawang gas testing ng DOE sa nagliliyab na lupa sa Agusan del Norte. Ngunit LGU iginiit na walang oil deposit ang lupa. Mula sa Magallanes, Agusan del Norte, may report si Raymond Octubre, live. Magandang tanghali, Raymond. Janice, mayong udto, niadtong Merkulis lang giadtuan sa mga sakop sa Department of Energy ang nagdilaab nga yuta no sa Magallanes, Agusan del Norte aron mokuha og sample sa gas deposit sa lugar. Janice, sumala sa kapitan sa Barangay Poblasyon, mahibaluan na sa sunod nga semana ang resulta sa gipahigayong testing sa DOE kung aduna pailaing natural gas deposit sa lugar gawas sa methane gas. Kaling daghay adunay oil deposit sa lugar, plano karon sa Agusan del Norte Provincial Government nga magbutang og floating restaurant sa kilid sa lugar isip source of income sa barangay ug lokal nga panggamhanan. Plano sab sa Barangay Poblasyon nga magbugna og produksyon sa methane gas nga ibaligya sa mga lumulupyo isip gamit sa pagluto. Apan dili kumbinsido ang mayor sa Magallanes nga adunay oil deposit sa lugar. Matud pa ni Mayor Demosthenes Arabaca, sa mga nangalata lang nga kahoy gikan ang methane gas sa nagdilaab nga yuta. Dinis sa bisag dili kumbinsido ang opisyal, matud niya suportado gihapon sa lokal nga pagamahanan ang himuong development sa nagdilaab nga yuta sa maong lugar. Ug mo ka ng latest, balik sa imo, Janice. Daghang salamat, Raymond Octubre, live mula sa Butuan City.
Samantala, tampok ngayong araw sa Farmers Field Day ang alternatibong pagkakakitaan ng magsasaka sa Orani, Bataan. Mula sa Orani, Bataan, may ulat si Leslie Widem, live. Magandang tanghali, Leslie. Yes, magandang tanghali, Janice. Nagsagawa ang Department of Agriculture Region 3 at Bataan Peninsula State University ng kauna-unahang Farmers Field Day Community-Based Rice Mushroom Production Technology and Innovations in Bataan for Sustainable Development dito sa Orani, Bataan. Layunin nito na maturuan ng mga magsasaka na magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan bukod sa pagtatanim ng palay. Tinuturuan rin dito kung ano pa ang mga innovations na pwedeng gawin sa lupa, gaya ng pagtatanim ng prutas at gulay na makakadagdag sa kita ng mga magsasaka at masustenehan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tampok rin dito sa Farmers Field Day ang iba't ibang gulay na tanim ng mga magsasaka, gaya ng sili, okra, sitaw, kamatis, talong at mushroom, at iba pang organic product na binebenta ng mga magsasaka. Aabot sa 30 magsasaka ang dumalo sa naturang Farmers Field Day. At yan muna ang latest live mula dito sa Bataan. Janice? Maraming salamat, Leslie Widem. Samantala, tinutukan ngayon ng National Boy Scout of the Philippines ang paglalagay ng scout leader sa Luzon, Visayas at Mindanao na siyang tutugon sa manghinaing ng mga estudyante sa mga paaralan. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres, live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Janice, magandang tanghali. Nagsagawa ngayon ng National Scout Youth Forum ang Boy Scout of the Philippines mula sa Bicol at Ilocos Region, Central, Northern at Southern Luzon sa lalawigan ng Bulacan. Sa 40 piling delegado sa rehiyon, dadaan ang mga ito sa 3 araw na deliberasyon kung saan pipili sila ng isang leader na mangunguna sa Luzon. Ayon kay Engineer Rogelio Villa, bukod sa Luzon, maglalagay din sila ng isang leader sa Visayas at Mindanao na magpapatupad ng batas sa Boy Scout of the Philippines. Malaki rin anyang bahagi ng Boy Scout para umagapay sa school system. So kung ano man yung mga panukala nilang batas na makatutulong sa kanila, doon nila ilalahad. At pag naaprubahan ng board yun, yun ay nanggaling sa bata. That will benefit the entire Boy Scouts of the Philippines membership, yung mga scout. So hindi naman nakikita lahat ng mga matatandang member ng board yan eh. So ito yung 3 representative from Luzon, Visayas, Mindanao that will, share the ideas, the concern, issues, and sentiments of the 2.7 million scouts all over the country. Nangako naman ang National Boy Scout of the Philippines na tuloy-tuloy na makikinabang sa iba't ibang training program ang mga miyembro nito. Kabilang dito ang survival skills, rescue at disaster management. Para handa sila makibaka sa buhay after finishing their time with senior scout or scouting. Pero kasi kami mga vocational merit badges. Electricity, carpentry, electronics, aviation, metal crafts, among others. Kung saan nakalinya yung bata na gusto niya, pwede niyang kunin yung mga merit badges. Marami kaming more than 100 skills ang tinuturo namin. Para naman sa mga miyembro ng Scout, isang karangalan sa kanila na pagiging Scout. Naniniwala sila na malaki ang pakinabang nila dito sa hinaharap na panahon. Once a scout, always a scout. At kahit saan man po kami mapadpad na larangan, kung kunwari po, mapunta man po kami sa media, mapunta man po kami sa engineering, or kahit saan man po, we will always have our way back to scouting. At yun po yung isang bagay na yun po talaga yung pinaka-pinagmamalaki ko po bilang isang scout. To join scouting. At dun ko po na-realize na, scouting is not just about campings, scouting is not just about hikings. Meron din po tayo mga ganitong platforms where we can share our endeavors for the betterments of our society. For I do believe na yung mga ang experiences po hindi naman 'di ba po napapalitan, yung mga nadama and na feel hindi napapalitan, and we also do believe that experience is the best teacher. Janice, maaari namang maging miyembro ng Boy Scout of the Philippines ang edad 4 na taong gulang hanggang 17 taong gulang. Nakapaloob dito ang Kid Scout, Cub Scout, Boy Scout, Senior Scout at Rubber Scout. Sa pamamagitan ng Scout, mailalayo ang mga maraming kabataan sa bisyo at iba't ibang masamang gawa. At yan muna ating latest live. Balik soon dyan. Janice? Maraming salamat, Nestor Torres. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Enhente. Maayong udto. Maagang naghahanda ang PITC Global Traders sa kanilang ikalawang taon
na pagsali sa Liga ng Public Servant. Narito ang report ni Bernard Dadis. Muling nasaksihan ng ating mga kasambahay ang kalibre ng pinakabagong kuponan sa Liga ng Public Servants noong nakaraang Season 7 Finals sa Smart Araneta Coliseum. Tinanghal na kampiyon sa 3-on-3 exhibition game ang PITC Global Traders laban sa Malacanang PSC Camao sa score na 15-13 kung saan nagkamit sila ng 20,000 pesos cash prize. Bagamat nabiglaan nila sila sa schedule ng exhibition game, nag-enjoy daw sila sa experience at excited nang sumabak sa Season 8. Nabigla kami, sinabihan kami ni Coach Dave, ni Boss Dave na sasali kami 3-on-3. Kaya nabigla kami, wala kami preparation. Ayun, nagulat kami lahat pare-pareho. Pero ayos naman, champion. Saka mahirap yung 3-on-3 kaysa 5-on-5. Mas nakakapagod talaga. Mahirap yung panalo namin yan. Ang Global Traders na noong Season 7 lamang sumali sa liga ay nagtapos sa ika-6 na pwesto na may 6 na panalo at 6 na talo. Mula sa 12 kuponan na naglaban, umabot sila sa quarterfinals. Ayon sa Global Traders, mas lalo pa nilang pagbubutihin ang kanilang performance sa susunod na season. Siyempre kami kinapos ngayon Season 7. Siyempre yung kala naming okay na yung tinabaho namin sa practice, hindi pa pala. So ngayong Season 8, mas sisipagan pa namin yung mga effort namin. Sinabi naman ni Head Coach Vic Icasiano na maaga silang naghahanda para sa Season 8. Katunayan ay sumali sila sa isang liga bilang bahagi na rin ng pag-ensayo ng kanilang team. Part ng preparation namin for next season, may sinalihan kami. Sabi kasi ni Boss Dave Almarines, kasama yun sa sports program ng PITC. Total, nandun rin naman yung mga players. So we're still practicing. Pinag-aaralan na rin nila ang mga adjustment na gagawin ng kanilang kuponan, lalo na't nasukat na nila ang kakayanan ng kanilang mga kalaban. Definitely, we will prepare. May mga adjustment siguro kaming gagawin dahil nakita namin yung liga. Siguro big man. Kulang kami sa big man. Nahirapan kami talaga dahil wala kaming big man eh. Ang PITC Global Traders ay nagkamit ng 100,000 pesos na consolation prize na ibinigay naman nila sa kanilang beneficiaries. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasa Davao City na ang iconic Wish Bus bilang bahagi ng provincial tour nito. At sa pagbisita ng FM booth on wheels sa Durian, capital of the Philippines, handog nito ang serye ng mga concert para sa mga Davaoenyo. Narito ang report ni Janice Inhente. Davaoenyo wishers humanda para sa natatanging musical experience dahil ang one-of-a-kind FM booth on wheels narito na sa ating syudad. Matapos ang 8 oras na biyahe mula sa Surigao, dumating na sa Davao City ang iconic Wish Bus. At kagaya ng naging experience ng mga Bicolano, Taclobanon at Surigaonon sa pagbisita ng natatanging FM booth on wheels sa Naga City, Tacloban at Surigao, asahan na ng mga taga Davao City ang isang world-class musical experience na hatid ng Wish 107.5. Simula sa Sabado, March 16, magkakaroon ng ilang pit stop ang Wish Bus sa iba't ibang bahagi ng Davao. Ihahandog din ng estasyon sa pamamagitan ng Wish Bus ang ilang activities, mini-concert at road shows. Ito ay bilang pakikisa sa selebrasyon ng Araw ng Davao sa March 16 sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang concert ng indie rock band na Up Dharma Down na gaganapin sa Light Garden Santa Ana Wharf. Magkakaroon din ng digital concert ang singer-songwriter na si TJ Monterde kasabay ng biyaheng TJ Pagpagaling Medical Mission. Of course it will. People always like watching yung mga shows, yung mga concerts and stuff. And it's going to be a totally new place kasi for the first time we're going to hold a concert in Santa Ana Wharf. And we're very, very excited about that.
Excited naman ang mga Dabawenyo na masilayan ang Wish Bus sa unang pagkakataon. Excited ko mawari ang bus kay ganahan ko sa mga singers nila nya nindot po ang sounds kanina sa ilang bus. Makita nyo lang sa kanindot sa imong tingog ba sa dito sa bus. Excited na kayo na makita na mga Wish Bus man yung mga artista dito ka na magkanta-kanta. Lingaw kayo na! Leon Wish 107.5 Janice Enhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!